paaralan dito sa Molino 2, wala pang paaralan dito. Nag-request ang community na magkaroon ng elementary school dito. So, naaprubahan naman yon sa tulong ng ating Governador Alexis, and then sa tulong ng Mayor Secretary. So, naipatayo itong paaralan noong 2010. So, pang-apat na taon ito. Bali, una, yung isang building lang ito dati. So, ito, maliit si type of building. So, ngayon, dahil sa pagtutulungan ng mga teachers, ng OIC, so, nag-request kami ng panibagong building. So, ngayon, ang siya na sa kabila. Ito sa tulong naman din ng DepEd ng ating mayor. Karoon tayo ng pangalawang building. What else? Diba? Ito, you cannot identify exactly. I taught for 3 years, so 2 years in private and 1 year in public. And what else? Ano pa? Ma'am, tatanong ko lang po, ano po yung mga technique or strategies na ginagamit niyo para maging creative or productive po yung pagtuturo niyo sa mga estudyante? Techniques on how to be productive in teaching. Okay. You are going to use different kinds of materials, strategies. It depends sa level ng bata.
Kasi yung mga bata, multiple intelligences, meron yan sila. May magaling sa drawing, may magaling sa writing. So, you are going to apply different kinds of techniques. Halimbawa, yung bata magaling sa drawing, you are going to give him an activity which is more on drawing. Halimbawa, nagpa-klase ka, drawing lang siya ng drawing, yun yung way of learning niya. Pero hindi mo alam, kahit nag-drawing siya, nakikinig siya. May bata naman na by means of writing, sulat lang hindi siya ng sulat, akala mo hindi siya nakikinig, pero yun din yung way of learning niya. So you are going to use different kind of strategies para makope up mo yung attention ng bata para makuha. Ako naman kung may tanong ko, paano niyo po na-handle yung class? Kunyari kung may mga problem, may mga nag-aaway po ng binubuli ko yung pinagdali, pero paano po yun? So, in my case, meron akong 6 na bata na different behaviors sa kanilang pinasiglay. Yung isa, tayo lang tayo, kahit nagkaklase ako, biglang tatayo. Tatayo lang talaga yan siya. Oo, may dalawa yan na magkatabi na bigla na lang mag-aaway, magsusuntukan. Tapos may isa yan na ikot lang talaga siya ng ikot. In my case, mahirap i-handle. 54 yung pupils ko. 6 na ganyan, may iisang mag-interrupt, sira yung klase mo, diba? So, of course, minsan, hindi mo muna siya pinapasin kasi 1 versus 53, malileft behind yung 53 kapag nag-focus ako sa isa. So, minsan naman, sineset aside ko muna yung 53 ko na behave, then, yung isa ko na, halimbawa, nagpapasaway, I am going to call his attention. Tinatawag ko muna, okay, can you take your seat? Nagdi-discuss ako, then, the way I approach him in a nice manner, para hindi naman siya makuhila my classmates. Kasi yung mga bata niyan, very sensitive sila at their age. Tama. So, kailangan na habang yung vision. Sobra. Kapag ganyan, Patience is a virtue. Makikita niyo yan pag nasa loob kayo. Iba kasi yung theory, iba yung application in real situation. Maganda magsabi, pero pag nandun ka na, iiyak ka na. Oo, maganda lang magsalita. Pero pag ikaw na mismo mahawak, parang ayoko na, hanggang ngayon na lang ako. Pero pag inisip mo yung future ng bata, yung dapat matuto sila, dapat may aim ka na, dapat makuha nila yung lesson ko, yung objectives mo, dapat maluto siya. Kahit iba-iba pa yung culture niya na pinagagalingan, isa pa din yung objectives mo, matuto yung bata. Hindi mo iisipin yung pagod, yung behavior nila na iba-iba, ano man yung real situation yun. Hindi, kasi sila pa din yung future pa din nila ang iniisip. Saka po, kung love niyo naman po talaga magturo, hindi na Ako hindi ko siya love. Hindi niyo siya try. Hindi ko inisip na magiging teacher ako. Ayun talaga. I dream to become gusto ko sana sa military course. Nag-PSA ako. Sabi ako pinalad. So mag-board ako. Pinalad ako. Sabi ko, nung first year of teaching ko, kaya ko ba to? Kasi yung mga bata nga. Tsaka hindi ako ganun ka-patient mag-alaga ng bata. Lalo pag grade 1, magiging yaya ka, nanay ka, magaling ka sa CR, sa kanila na. Pero nung araw-araw na nakakasama ko yung bata, nafe-feel ko na kailangan nila ako. Why? Yun, no? Akala niyo hindi kaya, pero kaya niyo yan. Mag-teacher na lang kaya. Mag-teacher na lang kayo. Mag-teacher na lang ako. Ma'am, ano po yung masasabi niyo na nagbago nung simula nung nagturo kayo sa sarili niyo, ma'am? Sa sarili ko? Opo. Nagbago, ma'am. Natuto ako mag-makeup. Ay! Hindi joke lang. Hindi kasi dati. Dati pag estudyante ka, di ba? Okay lang yan, kahit ano. Pero in terms of teaching, hindi pwedeng okay yun. Kailangan talagang okay. Halimbawa, for example, yung bata, pag-prepare na lang ng visual aid. Kasi yung bata, may mga visual learners. Halimbawa, pag nag-prepare ka ng visual aid, the best na visual aid mo is yung yourself. Oo, sarili mo. Kasi ikaw yung nasa harap mula sa umaga hanggang sa mag-uwian sila. Kaya nagbago sa sarili ko. So, I am always prepared. Lagi lang nag-aanda. Hindi lang para sa sarili ko. Hindi ko lang para sa bata. Dapat all the time ready sa sarili. Baka
pasukin ka ni ma'am. Mayroon wala. By raid pala. Lesson plan, lahat ng gagawin ko na lahat. Ready ka. Then kahit pagod na pagod ka na, hindi mo pwede ipakitang pagod ka. Kasi pag nakita kang naupo ka, yung bata, kung sige tayuan, kaya dapat ikaw magpatayo, patayo ka. Ano po yung experience nyo nung nagagawa po kayo ng lesson plan? Everyday daw po kayong Gagawa, sabi po ni ma'am. Oo, daily yung lesson plan namin. Although, na ako yung may pinakamaliit na preparation kasi tatlo lang yung subject ko, Math, English, at Science. Yan lang yung preparation ko. Ako pinakamaliit. Pero, araw-araw gagawin mo yan mahirap din yung objectives, may different parts kasi yung lesson plan. Opo, ma'am. I hate to do. Hindi ka talaga ginawa yung hindi ka kasi Hindi, pero nahirapan kasi ako. Ang hirap pa yan yung lesson plan ng Filipino. Mahaba, marami siyang activities na dapat gawin. Oftentimes, hindi ako masyadong ba. Lesson plan araw-araw. Yun yung sabi na nila, pinaka-Bible. Kasi pag wala ka niyan, hindi ka ready. Hindi mo na napagplanuhan yung gagawin mo kinabukasan. Hindi mo nabasa yung topics mo for tomorrow. Hindi mo alam kung anong gagamitin mo. Hindi mo alam kung ano yung sasabihin sa bata. Kasi wala kang lesson plan. Kaya nga plan ahead of time. Ma'am, ano po yung feeling na yung bilang isang guro po, nakapag-share po kayo ng knowledge sa mga estudyante niyo at saka at the same time mo nagiging parang pangalawang magulang po. Nagiging feeling, it's very fulfilling kapag nakikita mo yung bata na nag-strive na mag-aral, na kahit na ang layo-layo ng mga yan, walang baon, minsan yung baon mo na teacher, magsishare lang ng bata, na minsan hindi mo ina-expect kasi mga bata yung pinagpabaunan ng nanay nila kasi maliit. Pero in my case, may mga bata ako na minsan wala talagang baon. Siyempre, magpapabili ako dyan sa labas na ang sabi ko, pag umaga, pag hindi ka na uubot, hinahati ko sa bata. It's very fulfilling na nasishare mo sa bata kung anong meron ka. Kasi alam mo, wala din sila. Ma'am, paano po naman motivate yung mga estudyante po na mag-aral po talaga? Okay. By motivating, I'll give them a reward. Yan. Claps. Yan. Sila po snap. Kasi pag may contest ako, hindi naman uso yung mga stars medyo... Ang galing mo. Ito star mo. Star mo dyan. Hindi. Yung claps, then praise, then yung praising them, then sinasabi ko din sa parents na, ay, ito yung alam mo may development na yung bata, nagbabasa, ano yung lang sa bahay, follow up, para bumagin sila lalo. Then, pin-praise yung sa harap ng classmates. Para lalo pa silang mamotivate na mag-aaral ng subject. Yung po, in terms po sa pag-discipline na po ng bata, ano po yung mga ginagawa niyo? Ay, in terms of discipline, bawal sa amin ng corporal punishment. No stick policy kami, bawal sa amin may house stick kasi gagawin yung bata, bawal yung physical contact, routine, or mag-touch yung physical ninyo. Ano lang, more on verbal, pero bawal din yung masasakit kasi verbal abuse. So, more on positive reinforcement ang sasabihin. Kahit na makulit yung bata, Ang cute sakit na sa ulo mo, sasabihin mo yan, ay upo ka na kasi hindi pwede ganyan, paano ka matututo? Kahit ayun nga magsulat, kahit i-anin mo na yung lapis, bibigyan mo na pati notebook, sasabihin mo magsulat ka na, paano ka matututo? Paano ka balang araw, tingnan mo yung classmate mo nagsusulat. May magandang kinabukasan. Para sa kanila, ginagano na lang minumutrate kahit ang hirap. Ang hirap. Hirap maging teacher. Huwag na. Ano pa po yung ginagawa niyo way para, di ba minsan pwede maiwasan na nawawala po yung focus nila or attention nila sa so yun po yung ginagawa niyo po way para hindi maging boring po. Minsan pag during discussion ko din, hindi ko ma-catch yung attention nila. Nag-icebreaker ako. Medyo Naksa. Ang sample mo, ma'am. joke mo pwede kayo, bigla ko. May mga ano kayo, may mga tawag dito. May mga ginagamit ako na.
1, nagka-count ng tatayo agad na sila. 2, opo. 3, alam na nila agad yun. O di kaya, yung condition ko sila para makuha ko ulit yung attention, mabalik ulit sa discussion yung focus nila. Then, di kaya pag nakikita ko nag-hikaban. Oo nga. Oo, lalo pag humikap, lalo pag yung topic ay hindi ganun ka-interesting. Biglang papatay, pasata yun, palulundagin, magkakam. Any ano lang, activity na pwedeng ano yung bata, makuha yung attention. Kaya dapat yung may participation yung bata, hindi pwedeng monotonidad, hindi pwedeng teacher yung nagsasalita-sala. Dapat yung bata yung participation. Kasi yung teacher, facilitator yun naman siya. Magpapacilitate ang bata pa din yung gagawa. Tama. Opo, Mami? Ma'am, yun po sabi niya kanina nagbibigay po kayo mga phrases. Yung, di ba, dapat daw po yung phrases mo specific po, aralin ng bata kung siya mag-excel or yung appropriate po din sa behavior ng bata. Usually naman kasi pag nagbibigay ako ng phrase, class, then pinupuri ko na, halimbawa nagpabasa ako, magaling siya magbasa. Sabi ko, o tingnan mo siya kasi lagi siya nagbabasa, ayan, palagi magbasa ng mga video materials, yung mga educational, yung mga magazine, so yung mga comics, yung mga one day books na. Hindi naman siya ganun ka-inform, Got to believe on dictionary, encyclopedias, ayan. Piniplay ko siya na, kung ano talaga yung nakikita ko sa bata para maging model siya sa classroom. Hindi ko pwedeng tutuin na lang siya kasi ang bata, pag inutong, hindi ka mapaniniwalaan. Baka utuin na din. Paano niyo po ina-approach po yung mga estudyante po na may problem po sa pamilya po? Minsan po na parang hindi na rin po sila nagpa-participate sa ano po, lalo sa problem po. Oh, may mga bata kasi dyan na hindi naman illegitimate, kasi ilang illegitimate, diba? May mga bata dyan na walang father, walang mother, may mga nagtatanong na, ikaw, anong pwede na nanay mo? Inaro ko na yun, sabi ko, hindi ko siya kinakausap in front of her classmates. Siyempre, kakausapin mo siya. Personally, privately, yung kayo lang na kahit ano sabihin ng classmates mo, sabihin mo na may nanay ka pa din ang tatay. Nandiyan kung wala kang tatay, nandiyan naman yung nanay mo, hindi ka pinapabayaan. Sila nga, minsan, may mga nanay at tatay, kompleto yung family nila, pero pinapabayaan sila. Lagi ka pa din kasi wala kang ganun. Kinakausap sila in private. Kinaka-counsel sila para hindi sila mapalala. Ma'am, last question. Last niya na. Aba. Ano na po yung parang naging nasakripisyo niyo dahil sa pagiging teacher mo? Unang-unang bulsa eh. Oo. Unang-unang bulsa kasi inside the classroom, ikaw lahat magpo-provide niyan. Then, minsan may mga activity na yung bata hindi talaga kayang magbigay. O na sente mo na yan. Minsan may mga activity na kailang may mga babasahin na reading materials. Kaya i-provide mo sila tag-isa. Kasi kung isusulat mo siya sa Manila paper, hindi kaya. Masyadong marami. Eh, ipoprovide mo tag-isa. Siyempre, ikaw ang gagastos na. Hindi distribute mo sa kanila. Kasi, yung buta din, time, buti nga tigil pa ako. Kasi, una-una talaga time. Kasi pag sinunod ka, mas mahaba yung oras mo. Kasi pag may family, dapat kung wala na kami sa school, nag-stay pa kami hanggang 6, naaantay pa namin yung mga pangasya. So, yung time pa lang namin na yun, na dapat yung 2 hours, nasamahin na kami nagpapahinga for tomorrow's preparation. Wala, nagsasacrifice kami. Kasi, para naman sa kinabukasan ng bata, para sa kinabukasan. Then, ano pa? Oh, yung time na, yung effort. Minsan, bibili ka ng extra time pa bago tayo nila. Sacrifices na dapat ilaan mo sa teacher. Kaya huwag yung mag-aataw kung paano sa teacher. Yun ang last words ni Ma'am. Opo. Calling. The calling of... Calling. Calling ka ba? Calling. Ayun, Ma'am. Yay! Salamat po.
reflection ko doon based doon sa observation namin sa grade 3 class ni Ma'am Roxanne. Ayun, yun, na-realize ko na hindi ganun talaga kadali yung pagtuturo. Yun nga, sabi, teaching is many-sided task. Yan. Hindi lang dapat na yung malawak yung kaalaman mo, handa ka sa mga lesson na ituturo mo sa kanila or sa discussion mo, kundi dapat malawak din yung pangunawa mo. At saka may mahaba ka talagang pasensya kasi syempre iba't iba yung personality at behavior yung makakasalamuha mo, 'di ba? Tapos yun nga, yung mga napansin ko din yung mga facilities nila doon na parang talagang parang creative at saka productive yung strategies nila para mas matutunan ng mga bata doon yung pinag-aralan nila. Tapos, yun, kung bibigyan ako ng opportunity na makapagturo or will ni God na dito ako sa field na to, sa education ako mapupunta, syempre, magiging responsableng guro ako at i-apply ko rin yung lahat ng natutunan ko sa EdocPsych. Yun, parang syempre, makikita mo rin at the end of makikita mo rin yung kahalagahan ng yung subject na psychology. Kasi syempre mas mauunawaan mo kung bakit ganito yung kinutulos ng mga estudyante mo, kung bakit ganito yung nila sa pakikitungo nila sa ibang mga estudyante. Then yun, para sa akin, ikinukonsider ko din na isang fulfillment yung pagtuturo. Kasi nga, yun nga, syempre hindi naman ganun kadali yung magturo, di ba? At saka parang masarap din sa feeling na na-share mo yung knowledge mo sa ibang tao. Parang masarap sa feeling yung malaman mo na parte ka ng nila, ng paglago nila at parang para makamit nila yung kanilang gustong pangarap sa buhay. Then syempre i-motivate mo sila, i-inspire mo sila at saka yun, bibigyan mo sila ng ikaw as a teacher, parang pangalawang magulang, parang ikaw yung halimbawa para sa kanila. Yun nga yung sabi rin ni Miss Roxanne kanina, yung talagang isa-sacrifice mo yung time mo, yung effort at saka yung bulsa mo syempre para sa Love life. Saka yung love life din. Para dun sa magabayan mo yung mga estudyante mo sa kanilang paglago. Yun lang po. Thank you. Yay! Ang school visit namin. Ayan, saya naman. Ang totoong natuwa ako nung pumasok kami sa classroom. Tapos, umupo kami dun sa mga upuan ng mga bata. At naging nostalgic ako kasi naalala ko yung nung elementary ako. Tapos, yung mga nambubuli sa akin dun. Kaya, ayun. So, yung reflection ko para sa school visit na to, nakakahanga yung mga guro na devoted sa trabaho nila. Kasi yung mga teacher na nandun, hindi lang physical, hindi lang emotional, at mentally prepared, kundi emotionally stable din sila, mahaba yung pasensya nila, naglalaan sila ng oras para dun sa mga estudyante nila, tapos walong lesson plan pa yung ginagawa nila. Kaya tulad ng sinabi nung tatlo kong kagrupo, hindi biro maging teacher kasi kailangan buo loob mo determinado ka, tsaka passionate ka dapat sa ginagawa mo. Tama. Hindi lang yung dahil kasi kikita naman ako dito. Pag teacher ka, hindi pwedeng ningas kugon kasi hindi biro yung magiging trabaho mo pag yun yung pinasok mo. So, hanga din ako sa school na yun kasi kahit konti lang sila na teacher tsaka madaming estudyante, nagagawa nilang i-handle ng mabuti at natuturuan nila at nakakapag-adjust din sila dun sa mga pangangailangan ng estudyante sa kanila. Open-minded sila tsaka deserve nila na ma-appreciate dahil sa mga ginagawa nila. Ayun, yun lang. Yan. Come sila, everything. Okay na, kanina pa. Ayan, so dito sa school visit namin, syempre nung una nakakaba, pupunta kami sa ibang school.
excited din kasi parang makikita talaga namin yung mga diniscuss ng prof namin, yung mga tinalaki dun sa ano namin, sa ESO. Yun. Tapos parang, syempre nung pagpasok namin dun sa room, kasi yung dati ikaw yung bumabati sa visitor, ngayon ikaw na yung binabati ng mga mag-aaral. So parang nakaka-overwhelming si feeling ngayon. Tapos yung pag-upo pa, sa upo, ayun, nakakamiss din yun yung bata, yung grade 3 ka pa lang, ganun, parang maaalala mo lahat. So sa sa school visit namin, nung na-realize ko is, yung hindi biro, isang mag-isip. Parang tatlo na. Nagsasabing hindi madali ang pagiging teacher. Sabi ko kanina, kung nabibenta lang yung pasensya, kailangan mo na maraming pera para mabili yun. Amen. Ang dami mo kailangang, sakripisyo. Ganun. Pati yung oras mo, yung pinakamahalaga sa lahat, na ibibigay mo na rin. Minsan, kailangan mo na lang din isang tabi yung pang sarili mo para sa ikakabuti ng iba. So parang talagang deserve ng teacher yung sinasabi nga nila na quote, yung my teacher is my hero. So sobrang galing nila. Sobrang hangang-hanga ako sa kanila na yung mga ginagawa nila, araw-araw sila din nag-aaral, hindi lang sila nagpapatest, hindi lang sila nagpapa-exam, kundi inaaral din nila yung mga lesson nila. So yun. So sobrang hanga ako sa mga teacher nila. Thank you. Ay ka na. Okay. Sige, ako mag-ano. Sample muna daw. Sige, kahit nabibidyo ko pa din. Sige na, totoo na to. Game ayon. Ayun. Ano masasabi mo sa naging school visit natin? Yung sa naging school visit natin, okay naman. Tsaka na-realize ko na talaga na hindi magiging effective yung teaching kapag walang psychology. Napag-aralan natin yung EduCyc kasi di ba dun nalaman natin yung mga approach or strategies na pwedeng magamit sa pagtuturo para matuto sila ng maayos. Ayun nga, yung sabi ng teacher kanina, yung teaching strategies na ginagawa niya, yung kunyari sa visual aid, or yung mas masabi niya ni Ma'am Roxanne, yung mas maganda daw na visual, yung may papakita sa students, yung sarili mo mismo. Kasi ikaw yung harap nila lagi, maghapon, tsaka yung sabi niya nga na bibigyan niya yung students na, halimbawa yung students magaling siya mag-drawing, ayun, ibigyan niya ng activities na more on drawing. At tsaka, na-realize ko din na di pala biro magturo, lalo na sa mga grade school kasi kailangan ng mahabang pasensya at stretch talaga kasi iba-iba yung attitude ng students. Pero yun nga, kapag nag-EduCyc ka, mas maunahan mo yung students kasi yun nga, may individual differences. Yung iba, tayunan tayo, yung habang nagtuturo sa teacher, pero sabi nga, kailangan i-handle sila ng maayos kasi maraming batas kasi na nagpo-protect, diba, yung child law. At saka, sabi nga ni Ma'am, yung instructor natin na hindi na yung daw pagtuturo isa many-sided. At hindi lang pag-check ng papers, pagre-record ng mga grades nila, yung trabaho, kundi yung pakikisama din sa mga co-teachers, at saka dun sa principal, at saka dun sa mga parents ng students. Kaya ayun, na pero kung mahal mo naman talaga yung ginagawa mo, katulad ng pagti-teacher, pagtuturo sa mga students, walang makakahigit dun sa nararamdaman mo dun sa puso mo. Na kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, kasi yun Tsaka kung may calling ka daw, sabi ni Ma'am. Calling. Ayun na. Calling ni Lord din. Tsaka nakakamiss maging... Kamusta yung pinakamiss mong school? Pinakamiss ng school? Nung grade Yung building. school. Nung grade school ako, na-miss ko nung pumasok ako dun kanina, nung nag-observe Upo-upo. tayo. Good morning, class! Yun lang. Ano pa? Kamusta yung mga estudyante? Yung mga estudyante, natuwa ako dun sa kapag na-apply ni Ma'am yung classical conditioning. Kapag bumilang ng 1, tatayo sila, 2, uupo, tapos 3, mag-squat, 1 to 5. Ayun. Maraming salamat! Sige!